Hello, what's up guys? Welcome back to Good Book Production. I'm here with Notif, giving guys another reaction video. This time, I'm talk about Flip Top Lip Cram versus Ban sa Isabuhay 2025. At happy Halloween sa inyong lahat guys. At ito yung magbabaon ko para sa inyo dahil Halloween ngayon. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pa nakaantabi, nakaabang at walang sawa na sumusuporta. At nakasubscribe sa atin sa mga taga Day One. Maraming salamat guys. At hopefully, nag-enjoy kayo sa mga reaction na ginagawa natin. Bago pa man lahat, alam ko ang panalo dito si Lip Cram kasi nanood ako ng battle. Ang problema lang, nung laban na ni Lip Cram at saka ni Ban, umalis ako para mag-restroom. Tapos paglabas ko doon sa mismong ng building na yon, di na ako makapasok kasi nag-start na, tapos puno na yung mismong daanan. So hindi na ako makapalag. So nasa labas na lang ako. So hindi naghihintay na lang ako na matapos siya. Tapos hindi ko rin marinig. So ngayon, at least mapapanood natin siya. Makakasabay ako sa inyo makapanood. Kaya lang, ang problema, alam ko na kung sino yung nanalo. Ganun pa man guys, maraming salamat sa nandito pa rin. Kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share video natin. Kung hindi niyo naman ma-share, kahit i-like na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko na-attack na paborito yung artist na dito para sa facts, meaning at message, at wala akong sama ng loob sa kanila. Kung bago lang kayo dito sa channel natin, yung mga bisita natin, pasintabi lang muna. Kung gumagamit na yung utak ninyo, lawakan nyo lang muna. At kung may masabi na akong di maganda, kayo nang bahalang magpasensya. Ganun pa man, andito lang ako talaga para mag-react na pagsasabihan lang tayo dahil ito yung request ng mga nakasubscribe sa atin. Ganun pa man guys, ito nga pala ay requested ni Noodles 13. Sabi niya, Sir Plan, next mo agad Lip Cram versus Ban. Wala pa one day to react mo agad, boss. Dami na naman iiyak dyan. So, tapos, ano pa ba? Yun, nagpapa-shoutout din pala rito si, tawag dito, si Pop Express 33. Boss Plan, shoutout sa next video, reaction video, always watching from Puerto Princesa, Palawan. Yan. Papashoutout din pala si Eric Badtrip mula sa KSA. Tattoo artist siya mula sa KSA. Yon. Sana pa ba? Ganun pa man guys, maraming salamat guys sa mga nag-e-enjoy sa pagre-react natin. Ginagawa lang natin kung ano dapat natin ginagawa. Sa mga nagre-reklamo dyan na hindi pa daw pinapaabot ng 1 million, wag na kayong magbida, hindi kayo nag-a-upload. Respeto pa rin sa flip top yung ginagawa ko dahil ini-enhance ko yung video ginagawa nila, diba? And at the same time, di na kailangan i-post yung link dahil mas malaki ang subscriber ng flip top. Pag tinype mo yung flip top, makikita mo na kagad yun. Di yun na yung kailangan ng link. Huwag kayo magtanga-tangahan, di ba? Ay, nandyan lang yan, sinasabi ko naman, flip top, nandyan, makikita na nyo sa screen. Ganun pa man guys, huwag na kayo magbida, huwag nyo nang ipasa sa akin yung morality ninyo, mga tanga naman kayo, mga hindi kayo nakapag-aral. Nandito lang ako para i-cater yung mga taga Day One at yung mga sumusuporta sa akin. At wala akong pakialam sa opinion ninyo, mga kabibisita lang rito at nagmamarunong kagad at hindi naman kayo mayayaman, di kayo mga sikat at kayo mga pabigat lamang sa bahay ninyo. Ganun naman guys, let's get to it. Bago tayo mag-start, bigyan ko na pedigree ko. Pasintabi sa mga bisita natin guys. At bago tayo mag-start, bigyan ko lang pedigree ko. Music producer in California, na John Generic, same time, ang master hypnotherapist sa mananalpi, master practitioner, applied psychologist. Sa description nandun yung personal channel ko. Gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, maglalabas ako ng album at ang influence natin doon ay rock. So, parang kinda like rock lang ang gagawin natin. Pero tignan natin kung may lalabas ko ng November o December. English yon. Siyempre, para i-cater natin yung mga taga dito sa amin sa Amerika. Ganun pa man guys, tuloy na natin ito guys. At bago ang lahat, sana tapusin ninyo yung video. Let's go. Lip Cram versus Ban. Shoutout nga pala sa Flip Top, kay Enigma, sa buong staff na bumubuo ng Flip Top, kay Lip Cram, kay Ban, at sa Isabuhay na mga maglalaro. Tuloy natin. Hey, lakasan ko lang. Hey. Tandaan nyo guys sa mga taga Day One at saka sa mga bisita natin dito, etong mga reaction ko, request yan. So wag kayong magbibida na parang mas marunong pa kayo sa mga nagre-request. Gusto ng mga nagpapa-react ng mga subscribers ko na mag-react ako kagad kasi gusto nilang manood, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Wag niyo silang gambalain, awayan. Mga subscribers ko yan eh. Bisita lang kayo dito, mga bisita ko lang kayo. Tuloy natin. Yeah! Andito na naman ako, nagbibilang ng pera. Kasama ko ang mga tao na mga malulupit,
dati, pero mas kinakabahan ako ngayon kasi marami Big props kay Ban sa totoo lang kasi ang layo na nang narating ni Ban. Sobrang late na panahon. ang bashes yan eh. Pero okay lang naman. Huling dalawang performance ko na alam naman natin na medyo ang hirap kunin nun. Ayun na si Champion. Champion! Champion yan si Lipcram. Ako nagsistick ako ng isang angulo eh. Pag nasabi niya yun, na-predict niya yun, siguro, wala, basag na ako agad. Pero pag di niya nasabi yun, parang baka pumalag-palag ako. Parang naging mainit din. Ang ganda ng sinabi ni Ban, no? Pero problema yun kasi in-expose mo yung sarili mo. Pero maganda din yun kasi parang nakita mo na nagpapakatotoo ka sa sarili mo. Diba na parang pwede talaga ako matalo pag napansin niyo yun kasi sa angulo na yun. Ang problema kasi kay Ban, nagdragging siya sa isang angulo lang siya sa buong isang round na yun. Which is true kasi yung laban nila ni Third D, panalo dapat si Third D doon pero bilang respeto na rin talaga, you know, okay lang kasi yung sabi ng mga hurado pero diba, nakita ko doon yung problema kay Ban and hopefully, yun lang naman yung kailangan niyang ayusin din at pag nag-adjust siya doon, in-expand niya, mag-a-adjust siya ulit kasi kailangan niya na naman ng panibagong materyales, struktura, kasi 'di ba? Panibago 'yun panibagong pag-a-adjust. Tuloy natin. Yung matchup namin ni Ban gawa ng laban nila ni Cripley. Siyempre, yung line map, style map, yun dun siya eh. Dun siya talaga malakas eh. May binubunot siyang angulo na isa. Tinatapos niya sa 4-bar setup na naka-stretch, masyado niyang pinapahaba yun. At lang sa dulo yung pinakabuod ng gusto niyang palabasin. Nahihirapan ako sa paghahanda sa kanya kasi konti lang yung mga idea ko kung paano siya talunin. Pero nakaharap naman ako ng isang game plan na baka makabasag din sa mga sulat niya. Baka lang naman. Marami rin akong sinubukan, marami rin akong You know what? I'm liking Ban kasi ngayon sa mga ganito mga post battle nakikita ko yung papaano siya mag-isip, you know. Sinasabi niya, pakiramdam ko ginagawa niya para tingnan siya ng mga tao bilang isang humble na individual, you know, na parang ganito lang yung nagawa ko So, parang ito lang yung nagawa ko. So, hopefully, hindi niyo ako husgan sa kung ano yung kaya kong ibigay kasi nahirapan talaga ako. Parang ganun. Parang nag-a-apologize na siya kaagad, which is understandable kasi big fish din to talaga si Lipcram But, tingnan natin. drops na hindi ko na kung baga, sinantabi Ilang ko minuto na. ba to? Kasi parang ang hirap niya na pagkasyahin sa sobrang dami. Kaya doon ako nahirapan kung paano ko siya bubuuin, kung ano magiging approach ng tao dito sa ganito. At yun lang, pinili ko lang din. Sana naganda ka, idol. At kasi gusto ko na naganda ka para pag natalo ako, tinalo ako ng Lipcram na malakas. Facts! Ang sarap nun. Yun, good. Facts yun sinabi ni Ban. Yun yung pinakamagandang behavior na pwede ninyong gawin. Especially pag lalaban kayo, isipin ninyong mabuti palagi na pag lumalaban kayo, galingan ninyo. Katulad nga sabi ni Unico, di ba? Last battle ko na to. Kasi ituring nyo na pa. Kasi nandyan yan sa video. May kita yun Tapos mapapahiya kayo. And at the end of the day, gusto ninyo na lumaban talaga kayo ng dikdikan talaga at maganda yung mapapakita niyo sa video, hindi kayo nagkalat, you know. So magandang behavior yun, sana ma-adapt ng ibang mga artist na galingan ninyo, kung sakaling matalo man ako, may kita na deserve ko, tapos kahit pa paano maging controversy siya at hanggang ngayon mapag-usapan dahil yung battle na yun napaka-classic to the point na parang kahit tapos na siya couple of years ago, hanggang ngayon pinag-uusapan kasi ang ganda ng performance ninyo, tulad nung legendary na battle ni M-Site at saka ni Cripley. Talaga, maganda yung ginawa ni Cripley pero hindi ko rin talaga pwedeng isang tabi yung ginawa din talaga ni M-Site. Tuloy natin. Good luck sa atin, Ban. Sa akin, para sa akin, hindi na sa akin nangangahulugan kung sino dapat manalo dito. Kung sino man lumusot sa atin, siguro deserve naman natin parehas yun. At ako, ibibigay ko lang kung anong para sa'yo at dapat sa'yo sa semis. Yun lang. Good luck! Flat top, Vuelta Balendong 12, andito pa rin, Metro 10, Pasig, huling laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, buong taon, at syempre ngayong gabi. Flat top, mag-ihay tayo lahat para sa huling laban at para sa sarili nyo.
Shoutout sa lahat ng mga MCs na bumubuo ng liga. Siyempre, buong Flip Top staff, mga kahapon pa andito para mag-set up para sa event na to. Lahat ng mga suppliers natin, lahat ng mga represent collab natin, lahat ng mga tulong at suporta, lahat ng suportang tunay live at online. Siyempre, Suportang tunay live at online, guys. Andrew E. Francis M. Enigma. Ipin yung mga bagong disenyo, represent collab, high minds, at shoutout sa Rapolo, shoutout sa Linya Linya, shoutout sa RX Panda, Hype Beat, Branded, lahat ng mga tropa 7-4, Killions, shoutout sa mamaya na yung iba. At sa Karango, Lapu-Lapu City, represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Ban. Shoutout kay Brooklista, shoutout Dark Horse Clothing, Black Manila, at Street Pharma. Mamaya na yung iba. Real jokes sa Black Manila, Crown Manila, Pinoy Pawn Stars, Toyoware, silipin niyo yan, supportahan nyo. Maraming salamat sa lahat ng mga boss. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Lip Cram. Champion. Parang nga pala, ready na laglagan 2.0 kay Boss JJ Podcast, Solis Truth, Permanent Hood, TBS Tresetan sa Hood, OG Velasquez, Pride, OG Sacred, OG J Veterano, ay Boss J Veterano, Jeff White. Nanalo ng coin toss si Lip Cram. Nanalo ng coin toss si Ban. Pinili niya mauna si Lip Cram. Tig-2 minuto dapat. Ito ang hurado natin. Tangan na, nasa likod ako yun. Nasa labas ako ng building. Tuloy natin. Isa boy. Tournament semifinals to. Nakabahan ako, guys, ha. Pakinggan natin. Unang banat. Vuelta Balentong 12. Lip Cram. Yo! Tinalo niya si Cripply kasi nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi nyo na best crowd, tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay, kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung ka-rival. Ako, isang ticket lang yung hawak ko, pero ticket to papuntang finals. Flip top game! Napanood ko yung laban yun ni Cripply. Masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, Putang inang ganda ng transition ni Lipcam, no? Parang inexplain niya muna yung standing niya dito, kung ano yung intention niya, yung na tinalo mo si Cripply dahil sa mga pagbebenta mo natin, marami kang kakilala. Kaya ka nanalo dahil sa bagay na, which is talaga nakaka-apekto naman talaga yung crowd reaction. Parang nagkakaroon ng juice, ng usok o ng apoy yung bawat bara mo. Kasi mas, yung mga taong gusto kang supportahan at marinig, nakatuon talaga sila dun. At parang, dahil nakatuon sila, nakasentro yung attention nila sa'yo. So pag nagre-react, lumalaban ka, supportado, may feel mo yung energy na kahit nanonood ka lang kasi lahat ng tao talaga nakakonsentrate. And at the end of the day, ginamit naman ni Lipcram yung ticket niya bilang isang idea na parang di ba yung ticket na parang sakay ka ng bus o sasakay ka ng ferry, sasakay ka ng eroplano, parang ginamit yung ticket na papunta sa finals daw, parang ganun yung dating niya. And at the same time, habang sinasabi niya, parang pinakita niya kung ano yung standing niya sa battle na to, na na hindi ka magaling na MC, na parang nagmanipulate ka ng laban, kasi pag ma-manipulate na rin yun dahil nagbigay ka ng sarili mong mga crowd, di ba? And at the same time, parang naging solo performance mo siya. Tapos and at the same time, naka-apekto din yun sa mga judges. Tapos parang yung intention niya dito na parang yung pagmamanipulate mo, hindi obra sa akin dahil yung direction ko talaga papunta sa finals. Tapos bumanat kagad siya papunta doon sa personals dito. Banat kagad siya sa personal. tao doon. 'Di ba? Parang nilait niya pa na parang dapat pala meron na kayong sariling 'di ba? Laban, kasi parang kung ganoon lang din yung laban, hindi patas kasi parang nagkakaroon ng biases kagad May personal bias na kagad yung mga tao dahil taga doon sila. And at the same time, nag-transition kagad sila from papuntang round 2 to round 3 kasi meron na siya agad personal na
na ang ganda ng pagkaka-transition na hindi para siyang premature dahil nga na-establish niya agad yung intention niya at malinaw sa pag-iisip natin na ang ganda ng dedikasyon ng papunta doon, nung hatak na yun. Tapos banat siya na kung ano yung ginagawa at trabaho ni Ban. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Creeply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip-top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan. Patatanggalan ko ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong ha. Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip-top Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip-top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong Elids Chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Rick! Alam namin na may something yung nangyari recently. Awit! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3. Tangina nyo! Kaya pala sa poster may 3 MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapak-tapakan. Nasa lineup din yung... Yan. Napaka nun kasi parang sinasabi niya J-Black at GL, yung mga tumatalo tinahangaan na niya, tinapak-tapakan ko. Medyo mabigat at dalubhasang salita yung ginamit dito ni Lipcram para i-ano yung kasi very intense yun kasi ngayon pabor ang mga tao kay GL but at the same time nung sinabi yun ni Lipcram parang ibang din yun, diba? Ibang level din yun kasi parang pinaalala sa atin ni Lipcram na parang tinalo ko lang yun si GL at saka si J Black. Kumbaga, nagkampiyon lang sila, nauna lang sila magkampiyon, pero tinatalo ko lang sila. Ngayon pa kaya, pag sumabak ba ako sa isa boss, sa tingin nyo, di ko kaya magkampiyon, tinalo ko lang yung mga kampiyon na yun, diba? Parang ganyan gusto niyang sabihin. Parang niremind niya tayo kung gaano siya ka-powerful. Tuloy natin. Yung MP3, di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo magpaawa ka na naman? Manipulation nga yung sinabi dito ni Lipcram, parang minamanipulate nila yung laban. Pala sa poster may 3 MC na galing sa... Di ba, ganun din yung 3GS dati. Joke lang. Teka lang, basta yung mga judge 3GS daw, kaya tama pa tayo. Tuloy. Kabisayaan. Sorry, pinapost Kabilang ko. yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapak-tapakan. Wow. Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo magpaawa ka na naman na kesyo magkaka-million views na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na si J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sak maestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni, yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung secret na home court mo, pwes wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Para sa akin, sobrang easy lang na magapi ka. Inaasahan ko ay Creeply, ba't kaharap mahina? Dapat sa Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Wow! Hindi na to yung tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto. Saglit lang guys, sorry pinopost ko guys pero ang laking bagay nung sinabi ni Lipcram na sinabi niyang si Apex lang talaga yung ban sa liga. So parang ang sinasabi niya, yung mga, don't quote me on that, yung mga tao, mga artist, tulad nila Badang, nila Danceta, nila Nico, di talaga sila na hindi sila ban. Ang tunay na ban, si talaga,
si Apex. Nakita ko kasi si Apex, kasama niya si si Zaki. Nagba-vlog kasi si Zaki nung nakaraan sa niya, dun sa laban nito mismo. Tuloy natin. Nang kumobo ng marami. Ulit ko ha, guys, Fuck sorry. that shit, libat kaharap mahina. Dapat si Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Wow! Hindi na to yung tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, kumobo ng marami. Fuck that shit! Kahit anong combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Di ba ayaw mo ng 1-2? Kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Napakagandang performance mula kay Lipcram. Puta ng inang yan. Pakahusay, big props. Ang linis nun, putang ina. Bawat setup, magandang punchline na yun. Tignan natin yung gagawin ni Ban. Putang ina yan. Ban, wag mo kami bibiguin ha. Hindi ko ito napanood, Ban. So, diba, sorry ha. Pero titignan natin, suriin natin. Hopefully, makasabay ka kay Lipcram. Hopefully. I'm looking forward. Esa? Yo! Tangina! Chit! Masyado ang malikot. Hinamon pa si Apex tapos di naman sumipot. Wow! Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Parang bano ka sa liriko. Di ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Round on game! Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, EJ Power, at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo. Kasi ano bang meron din kay Litcram? Kengkoy, Kupal, Attitude na Salty, Line Map, Style Map, Marichu at Aubrey. Wow! Okay din yung sinabi niya doon. Gago to si Bano. Ang ganda din ng ano niya, nung entrance niya, no? Parang gusto niyang sabihin na parang underdog ang tingin sa kanya, so ang baba ng tingin niyo sa akin. Parang ang gusto niyang sabihin sa mga tao, parang binibigyan niya tayo ng idea na alam ko ganito yung tingin niyo sa akin, pero hopefully parang ang hirap i-explain eh. Parang ginagamit niyo yung idea na yun na parang sa mga nagda-doubt sa kanya para ma-establish na hindi na siya dating ban na laging parang questionable yung pagkapanalo. So parang dito gusto niyang patunayan na ito yung ito yung pinaka certification o diploma para masabing lahat ng panalo ko dati hindi yung tsamba kundi totoo. Kasi lahat ng panalo niya dati laging parang iniisip ng mga tao, 'di ba? So sinabi yung bagay na parang nag-establish siya ng statement na parang pag natalo ko si Lipcram ngayon, ibig sabihin lahat ng panalo ko dati bago dito sa laban na 'to, ibig sabihin hindi yung tsamba, talagang totoo 'yun. Kasi si Lipcram tinalo ko na eh. Napakagandang established nun. Tapos sinabi niya agad dito na parang binulgar niya na agad kung sino yung kalaban niya, si Lipcram. Tapos maganda yung sinabi niyang may marriage si Aubrey. Andiyan si Aubrey. Shoutout nga pala kay Aubrey. Palagi kasama niya sa bahay. Itong maoy palaban. Pinagsabay yung matataba na bakababoy mo naman. Putang ina, burning house niya. Matapos niya mapagtripan. Tapos, nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post naging kasama.
sa plastikan naka-center. Hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin, content lang. Usos morbida, do you remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer? Okay. Eh ikaw, bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kayram tang-ina. May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa. Ano? Luto ko, laban ko kay Cripply. Okay, fine. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Emzite, kumukonti na yung basher. Okay. Yung dating like kung panalo si Cripply kay Emzite, ako yung pumalit, walang iya. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Maganda rin yun, ha? Maganda angulo din. Mas, nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lipgram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views, ng review ni Pistol Jonas at Chernan. Sa akin napunta lahat mga bashers na Emzite, kaya wag mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Bilang veterano, anong feeling na sinumbatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Hindi niya sinipot si Apex, sinira yung event kahit may bayad naman siya. Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? Eh may down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Tayo na, sa Motus, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, si Lip ay malinaw lang na mema kasunod tinapat ng haring araw na silaw ka sa pera. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang Apex para masaksiyan na rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero, masaksiyan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang muzan sa haring araw takot. Kaya nagtataka ako kung ba't nag-feeling tong sick. Mainit naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lift? Hindi to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa sun god ni ka. Sayang ang ganda ng ginawa ni Van, pero naging dragging siya mula sa middle hanggang sa ending, tapos meron pa siyang konting slip up. Sayang talaga ang ginawa ni Van. Kung nagtuloy-tuloy yun, maganda yung pakaramdam ko, palubag-loob na lang yung shoutout, yung hiyawan ng mga tao sa mga dulo kasi nakarelate sila. Pero dragging talaga yung sinabi niya tungkol kay Apex, which is tapos na issue yun eh. Parang marami ng laban yung parang nagsabi ng ganun. Which is, maganda yung ginawang angulo ni Van kasi parang in-explain niya ng maayos para lang mas lalong maging clarified at maintindihan ng mga tao kung bakit ganun yung issue at maging mas madumi yung pagkatao ni Lipcram sa harap ng mga madla. Pero parang dragging kasi parang kinain ng middle hanggang sa ending ni Van yung issue na yun. Diba? Ang ganda ng umpisa niya talaga tungkol kay Marichu. It's medyo may konting problema dang sa part na yun kasi yung pagdala ni Lipcram kay Marichu o kay Aubrey parang normal lang kasi talaga yun, may ganun talaga guys eh. Parang anong gusto mo parang sa isang lalaki parang hindi maghanap ng wala ba siyang karapatan maghanap ng iibigin o makakasama, parang ganun. So parang para sa akin dahil matanda na rin naman ako, tapos alam ko yung ganyan mga kalakaran, so parang hindi sa pagkakonsente, wag niyong isipin ganun pero yung mga ganong mga bagay, parang normal lang talaga yan sa mga adult mga adult talaga nangyayari talaga yan. So pag adult ka, parang ang hirap magmalinis, especially pag kadalasan na siyang nangyayari talaga, at parang pag hinog ka na o parang aware ka sa mga nangyayari sa lipunan mo, ganun talaga ibig sabihin yung knowledge lang sa kaalaman ng society, may idea ka.
So pag binanggit mo pa 'yon, parang ang lumalabas nun, virgin ka sa society na to, wala kang naiintindihan. Parang taga-bundok ka pa rin. Siyempre nasa syudad ka talaga, na main na syudad, may ganun talaga mga nangyayari, hindi mo talaga alam, hindi mo yung mga kontrol. Ganun pa man, ang gusto kong sabihin kung bakit sa tingin ko nakuha ni Lipcram yung first round, kasi naging dragging yung middle papuntang ender ni Ban. Yun lang talaga. Mabibigay ko pa sana kay Ban yung first round if ever maganda yung middle niya papunta sa end, tapos maganda at consistent yung mga punchline. Pero yung ginawa ni Lipcram, napakahusay nun, kasi mula umpisa hanggang sa dulo may punchline siya binibigay at napakalinis din. So hopefully makita ni Ban yan para sa susunod maging maayos yung rounds niya, kasi ang ganda ng umpisa talaga ni Ban. Ang ganda talaga. Sa totoo lang, kaya lang naging dragging lang siya talaga. So, tingnan natin yung gagawin ni Lipcram sa second round. Sayang si Ban, putik. Tuloy natin. Yo, check! Yo! Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya, pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya, hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubak na brother, saktong-saktong may eberede ka sa likod in case maubusan ka ng power. Eberede. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Eberede, battery yung ice mo, Rodrigo Duterte, talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag pinyalosa, para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubos sa mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo, pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pinagtiterno pa yung pink-green. Minsan orange, camouflage, yung sapatos, Kyrie Irving. Para kayong si Goku na pinution doon kay Poison 13. Ang hilig pa sa polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka na leopards. Polka dots, leopards, yung amo mo, duleng. Yung itsura pa, pang combat, yung pormahan, lats. Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max. Tangina, ito ba yung dudurog sa akin? Paano nasabing matindi yan? Kung si Luning ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, magawa mo. Putang inang yan. Medyo madumi yung sinabi ni Lipcram doon. Kung talaga, paano tudurog sa akin itong Bisaya na to, kung si Luning mismo, di ka natitripan. Diba? Parang ang laki sampal nun, kasi alam mo, mga Bisaya medyo nagtutulungan, kaya nga sa FB merong Bisaya laban sa Tagalog, nagbabastusan talaga. Although, I mean, it's good kasi magandang ano din yun, parang kahit pa paano merong communication. Even hindi lang maganda yung communication between Bisaya at Tagalog. Nag-aaway-away sila sa kung sino yung mas hindi aral, sino mas madumi, sino mas baboy, sino mas immoral. Yun yung usapan nila, yung parang kahit pa paano, kahit ganun lang, nagkakaroon pa rin ng communication, kasi bihira mangyari yun, guys, na magkaroon ng communication between Kabisayaan at between Taga-Luzon. So kahit ganun kadumi, kahit paano merong communication, nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Kasi in reality, guys, yung iba doon hindi sila nagagalit sa mga Tagalog Yung ibang Tagalog hindi rin nagagalit sa mga Bisaya. Nagtatawanan sila kung paano sila nag-aasaran. Nag-e-enjoy sila. Yung pag-aaway nila mismo nagiging panghimagas nila sa bawat araw na na-stress sila, babalikan nila, nag-aasaran sila, nagbabastusan. Nakakalabas ng stress yun Yung meron kang kaaway na hindi mo alam kung sino, na robot ba yun, pero merong emosyon. Kasi kailangan mo talaga ng human interaction para gumana yung pag-iisip mo at kaluluwa mo, para maramdaman mo na nag-e-exist ka. Sa bagay, sa paraan na hindi man physical o natural o
o personal, nakuha mo naman yun sa idea ng digital, 'di ba? Kahit papaano nanonorish yung ano mo, yung natural human contact mo, you know? So napakagandang bagay din yun. Even though hindi rin ako masyadong pabor kasi nga masama, 'di ba? Hindi maganda. Pero in reality, dude, nakikita ko yung mga idea na yun, yung mga away-away nila, yung mga bastusan nila, na parang kahit papaano, alam ko hindi sila galit. Yung mga kapwa natin Pilipino, natatawa lang sila kasi they feel good pag inaasar nila yung kapwa Pilipino nila. Parang ang ginagawa natin, parang nilalait lang natin yung sarili natin. Bilang isang Pilipino at bilang isang individual, ang paglait natin sa kapwa Pilipino natin ay paglait din natin sa sarili natin eh. Kasi atin yun eh, kadugo natin yun. Pero dahil sobrang tanggap natin sa isa't isa, nalaitin ng bawat isa, ganun natin kamahal yung sarili natin eh. Ganun natin kamahal yung tao na yun. Kung kaya natin magsalita ng hindi maganda, kasi makikita ninyo kung gaano ka-intense magsalita yung Pilipino. Pag bumababoy sa atin, ibang lahi na. Pero pag kapwa natin Pilipino, parang nakaka-enjoy na makapag-asaran na parang iba yung feeling na kapwa Pilipino, parang bastusan na iba yung dating. Pero iba rin yung dating pag ibang lahi yung bumabastos sa atin. Makikita ninyo yung difference nun. Ganun pa man guys, idea ko lang yun para maintindihan ninyo kung ano yung tumatakbo sa isip ko sa mga bagay na yun. Tuloy natin. Ang teknikan, pis yung paparating na lip ka mang di mo natiktikan. Guys, pasensya na kayong palagi ako nagpo-post ha. Tuloy natin. Ang gadas! Leo Birds! Yung amo mo, duling! Yung itsura pa, pang combat, yung pormahan, lats. Puta, certified Bisaya, isipin ko yung Dudong Pro Max! Tangina, ito pa yung dudurog sa akin? Paano nasabing matindi yan? Kung si Luni nga ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Wow. Kung yung manananggal daw sa bra... Ang laking bagay nun na baril. May bago tayong bago sandata. Nabaril dun si Tuloy natin guys, nabaril si Ban. Medyo nakakabastos yun eh. Kasi si Looney, di ba, taga Cebu siya. At di lang yan eh, legendary din si Looney sa flip top, di ba? Yan yung talagang nagbigay sa kanya ng sikat, ang flip top. Tuloy natin. Bakit? Nagawa mong teknikan? Pis yung paparating na lip ka mang di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung Baradi pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey aking pamangkin, si Kerang, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na ako magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka-trip ni Luns, pakiramdam ko, baki kami. Kung ako di trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Wow! Ang sakit nun, man. Kahit pa paano kasi bilang isang battle MC, karamihan ng mga battle MC naglo-look up kay Looney, 'di ba? Parang ginagamit nila si Looney bilang standard ng validation eh. Na pag nabansin ka ni Looney, parang validated ka na battle MC, guys. Mali yun. Maling-mali yun. So, gagamitin talaga ng ibang artist yan tulad ni Lipcram bilang pag-atake sa'yo. Ganun pa man, balikan nga natin para may nabanggit si Lipcram sa Donggalo. Hindi ko alam kung bakit. Shoutout nga pala sa Donggalo. Tsura pa pang combat yung pormahan kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung Baradi pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey aking pamangkin, si Kerang, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na ako magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Okay din yun, maganda rin yun eh. Kasi totoo din eh, merong Kid Rabi sa Donggalo din talaga eh. So parang ginamit niya yung idea na yung mga Donggalo talagang, shoutout nga pa sa mga fans ng Flip Top na walang idea sa Donggalo. Sa mga Donggalo, parang silang may grupo na parang mga pack, mga aso, mga ganyan yung datingan nila. Parang ganon sila yung mga parang mga bulldog, mga ganyan. Basta karamihan ng mga mga alter ego nila at sa mga aso-aso, parang pakawala ni Pooch. Search nyo lang Pooch Maniwata sa YouTube para magkaroon kayo ng idea. Sa mga diyan na mga taga Day One, alam nyo na to.
So parang ginamit ni Lipcram yung idea na yun na parang kahit gaano ka pakabangis ka intense yung parang gagamit pa rin ako ng salitang kalmado. Parang ganun yung gusto niya sabihin. Parang ang sinabi niya na parang kaya ko pa rin magpaalaman ng parang sa figure of speech, parang kaya ko magpaalma kahit gaano ka pakabangis na hayop. Parang ganun yung sabihin. Ito natin. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka trip ni Luns, pakiramdam ko, baki kami. Kung ako di trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Lakas ng laban niya kay Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Puta, nakaka-elids daw kaya siya nasa semis, wow. Yung nag-step up mong performance, bodyguard sa break it down. Dudurugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng pabaon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na nayon. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy, na hinugat na bulok at yung katas dumaloy sa aking ugat, kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito ba yung tinatawag nyo na dark horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Kaya kahit undefeated man tong Judas, sa kangkungan na handusay, at kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. O maglibat ka na ng Looney Angle. Alam kong may ginawa kang pre-midgaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa break it down. Tignan natin yung gagawin ni Van. Napakagandang performance na naman mula kay Lipcram. Sana makabawi dito si Van. Eh, di ako magre-rebut. Tayo na! Si John Leo daw, duling. Ha? Yung tropa mo rin. Jonas. Tangina, badoy daw yung pormahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo, drip god. Trejes, Jejemon! Tando game! Grabe mang line back to si Lipcram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Nestor Asaytono. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabubuhan mo, parang Nestor Armstrong. Yung wala akong pera na ngayon ni GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Yung kay GL freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Ang ina. Yung kay GM, sa sulat ka, parang hindi ka nag-research. Gago dito talaga si Van. Tuloy natin. Ang lakas mo na lang linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Okay. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Pwede pa order ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang nasyak itong sinerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang siniserve. Okay. Yan lang ang kaya ni Barok sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clown, nag-costume.
Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy buong round, ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oo, bias. Hindi ko nagustuhan yung part na ginawa ni Van doon sa idea niya kasi para siya nagpaawa dito eh. Parang instead hindi ko na feel na parang inaapi niya si Lipcram. Parang ang labas na in-explain niya kung bakit ganon yung ginagawa ni Lipcram na parang ganito yung mga style. May sinabi siya rito, parang ganin niya. Ang hain ko pabago-bago, ikaw Ayun na, fast parang- food chain. Parang ang lumabas, parang ito yung mga ginagawa mo na parang ganyan pero gusto ka ng mga tao tapos ito yung ginawa ko parang sa'yo fast food chain. Parang nagpaawa siya, parang gusto niyang, parang pinilit niya na iangat yung ano niya, yung bara niya sa para magustuhan. Para nagpaawa siya sa part na to. Pero okay lang sa tingin ko, yun yung na-feel ko eh. Na-feel ko talaga sa part na to eh. Parang part na yun, hindi masyado God! after na. Grabe mang line back to si Lipcram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asay Yan, okay pa kasikat yan. na kinupal ni Tanga. Yung kay GL Freestyle Chain. Yaman na eh. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, Ayan. susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Pwede pa order ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang sinaserve. Yan lang ang kaya ni Barok sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya. Siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya. Para siyang nagko-complain. Hindi ko alam kung kanino siya nagko-complain. Pero parang nagko-complain siya sa mahiwagang individual dyan sa paligid niya. Tapos nagkukwento siya na siya yung pinaprioritize ng mga tao. Parang ganun yung labas sa akin nun eh. Para siya nagko-complain sa, hindi ko alam kung kanino. Pero baka merong validate dito na tao na pwede pag-complainan niya. Kaya talaga ito siya si Mad. Kasi nga veterano. Kasi nga veterano eh. Parang ganun eh. Di ba? Oh, laban kay G-Clown, nag-costume. Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy buong round, ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Tangina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung umasta big fish, baka clown fish, pwede pa. Tangina. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Lupito. Abida, tapos clownfish. Finding Nestor! Hindi mo dapat yun. Nestor, aside Focus ka na lang sa tracks! Ako na bahala dun sa van! Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya, van lang, nakatrain pala. Baka mag-rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Kung di siya nag-choke tapos nanalo ka, baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Kasi hindi to mananalo. Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching bag ka lang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan di ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayo. Ah! Naulit ba yung anggulo? Siyempre, dyan ka nakaposas.
Uulit-ulitin ko yan hanggang round 3 at hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang anggulo, iba't ibang atake. Aking banat, walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami ka makikita sa isang butas. Sa tingin ko na landslide si Van kasi even though maganda yung ender ni Van, wala, talo siya sa struktura ng verse. Maganda talaga na maganda yung ender mo para kahit paano malimutan yung mga past na pinagsasabi mo, 'di ba? Pero hindi sapat yung magandang ender lang sa mga tao na nagsusuri. Tulad ko, nagsusuri ako. Kaya importante na mula sa umpisa kahit gitna at yung ender mo meron talagang magandang linya. Parang umasa lang si Van dun sa pinakamagandang part na, di ako umaasa kay Marlon na parang mabalid din na malayo narating ko na yun. Kasi ang pagkakasabi ni Lipcam kanina, parang, di parang kahit pa paano, nung sinabi ni Looney na dudurugin lang kita, parang proud pa rin si Looney sa narating ko na rin. Parang ganun. Sa malayo na yung narating ko. Tingnan natin gagawin ni Lipcam sa third round. So, na-landslide na si Van first and second round, even though nag-expect ako na magandang second round ni Van eh. Kaya lang, tuloy natin. Aba mag-set up! Tangin na yun ang haba mo mag-set up. Nakaraan, inasal. Ngayon, Tapos, yun lang din eh, yung part na parang ginamit niya pa si GL, medyo naging hindi maganda rin talaga yun eh. Kasi parang, para ma-establish na mas parang nagsumbong siya kay GL dun eh. Hindi talaga, ewan ko ba. Hopefully, reviewin to ni Van. Hopefully, Van, kung nakikinig ka sa akin, na nire-react ko yung mga laban mo eh. And I'm sorry kung hopefully tanggalin mo yung mga ganyan mga bagay na para kang nagsusumbong, para kang nagpapaawa. Yan, makikita yan. I'm telling you now, sooner or later, may makakapunan yan. You know, ng mga ginagawa mo na nagpapaawa ka, na nagsusumbong ka kay GL, na parang umiiyak ka na, parang nagko-complain ka na kay GL, parang ganun. Makikita nila yan. Kasi yung past battle mo lagi ang tinitignan ng mga ibang mga MC, tapos doon sila kumukuha ng inspiration para atakihin ka. Tuloy natin. Tingnan natin gagawin ni Lipcam sa third round. tangin na yun ang haba mo mag-set up. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng jolly, be. Pasok yun, Bisaya kayo eh. Ang gusto mo sabihin ko, Jollibee? Okay na to. Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo na gamit. Na para kumonekta lang sa crowd, si Ate Nenya Sandehas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandehas. Ninya yun. Tangina talaga na itong mga Bisaya eh, no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Wala na nga lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nen niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo ba? Bars! Putang ina yan. Bababab! Tapos na yung speaker na ito. Babab! Wala na, hindi na siya gumagana guys. So, bars, wala na siyang battery. Balik na natin si Van, putang ina naman. Tama na tayo dyan. Kasi nen yan, napansin ko pa yung nen niya, hindi ko man lang napansin yung nen mo. Ang reference nun, putang ano yan, Hunter. Tuloy natin. Dito sa Manila, Siyempre, anime geek din tayo. niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo ba? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa.
Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Las laban niya, sabi ni John Leo, ban yun? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Bars! Putang inang yan. Kasi dapat unanimous yun eh. All 3 rounds, decision. Pero kung split, hindi siya magiging klaro. 'Di ba? Tuloy natin. Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi niya sa interview, tuloy nyo lang yung hit. Engagement din yan. Nabuta engagement! 80 followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina engagement ang puta, tapos yung fanbase kasya sa Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Bars. Kasi sobrang wak ka pa mag-speak kapag umanggulo bati. Engagement through content. Pero married to the game. Iba yung married to the game na parang hindi ka lang basta consistent, kumbaga passionate ka sa ginagawa mo. Merong ang loyalty doon. Parang ginagawa mo yung best mo. Kasi yung ibang mga artists kasi may masabi lang sila na MC battler sila. MC battle ka, battle MC ka, pero wala ka na sa battle scene. 'Di ba? Kasi hindi ka married to the game. Yun yung sinasabi ni Lipcram. Mga wannabe rap MC na lang kayo, mga napaglumaan, mga sumuko na kayo. Mga ganun yung sinasabi niya. Nakakabastos yun ha. Kasi pwede mo panghanapan ng ibang meaning yung bagay na yun na parang, pero yung pagkaka-define doon ni Lipcram, parang married ako to the game na parang sa battle na to na parang hindi lang ako basta MC, ginagampanan ko. 'Di ba? Wala akong pangit na laban. Hindi yung mga ibang MC na basta na MC lang daw sila, pinagmamalaki nila, pero wala na sila. Lazy writing, tanga-tanga pa mag-perform, bobo pa sa ibang mga pagkikritics, bobo din sa paglagay ng puntos. Kahit sa pagja-judge, ang bobo din, pukin ng inang mga 'yan, 'di ba? Oh. Tapos hindi pa makalaban ng maayos, nagcho-choke pa. Diba? Hindi meron to the game yun. Mga wannabe na lang yun, mga kaplastikan. Wala silang esensya. Pag alam ninyo na hindi nyo na kaya, huminto na kayo. Mag-retire na kayo. Yun. Hindi yung papasok kayo dyan para ipahiya yung sarili ninyo. Di magandang bagay yun. So magandang sinabi ni Lipram, napaka-intense nun. Lahat tinamaan. Rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Hindi lang kaya engaged. dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Bars, putang ina. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, doon na siya nag-stick. Kapag umanggel, mahaba Bars, setup, naging manok niya to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka doon, di ba? Janitor ka doon, di ba? Request ko Toilet. din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung skip. Galing, putang ina niyan. Kasi usapang restroom na yan eh. 'Di ba? Parang 'di ba may usapan na hindi nagbubuhos, tapos siya paano siya magbabara, parang ginamit naman ni Lipcram yung bilang isang reference dun sa bagay na yan. Tay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka doon, di ba? Bars. Janitor ka doon, di ba?
Revise ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman, dito Banyo. ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw, may pride ako kahit papano? Wow! Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit sulidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to legit. Di na si M-Set yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadipad ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin, ha? Tangina mo, wag mong tao mo pumalasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta. Tangina mo. Ay, yun ang hindi maganda dun. Wag mong hahawakan yung kalaban mo, Dip. Yun lang. Okay lang yung mga ganyan-ganyan, pero wag lang too much kasi parang, parang very invasive. Dito sa Amerika, medyo hindi rin maganda yung ganun. So, hopefully, i-respect din natin yung tinatawag natin na personal space. Hindi yun, sa Pilipinas, hindi rin applicable yung personal space kasi masyado tayong makonect sa mga tao eh. Pero, pagdating sa mga ganito mga event, respetuhin ng konti ng personal space kasi battle MC tayo eh. So, parang bilang pagrespeto sa individual na katrabaho mo. Parang ganun. Pero hindi ko sinasabi na i-apply nyo palagi yun kasi yung personal space sa Pilipinas hindi na masyadong tatalab kasi very connected tayong lahat sa kultura natin. So, hindi rin siya gamitin nyo lang yun sa professional manner yun. Tuloy natin. At saka yung sa hindi nakakabastos na paraan. Tuloy natin. Time na? Kaya na. Ang ina. Meron daw siyang pride kahit papaano. Bisaya. Pride. Tol, yung fried. Fried FP yun, pride mo. Ay, may fried ako kahit papaano. Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal, price. Ang ganun. Tanga na pala eh. Tangina. Tangina ng rebat yan. First time ko ginawa yun, ha. Round 3 game. Round 3. Bonus na lang to, guys. Binigay na daw yung kampyonato kay M-Zite. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo. Kasi mahusay. At ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo? Bay, sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali, tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Yeah. Mabaho kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga mag-deny dyan! Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Putang ina. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay M-Site ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si M-Site dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe pre, isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final si Katana. Tangina naman ang tikas, para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Ito daw magkakampyon, hala. Iba't sa kada moves tanga, hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli.
Kapag ikaw na nabubuli, at kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko at ang angking ko na hiwaga. Parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, Deds, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala. Dahil sa lupet ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupet siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Oo! Kaya talaga. Tumikot siya, sorry. Tuloy natin. Mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo ipag-cremate ka tapos half-cook lang. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan, parang nanalo ng rapol ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta. Walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Bakit kaibigan? Puta ina yun. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat ng karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd, at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At, di ba, iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay, pag ganito na yung tablado, na yung saksi yung mga tao, na yung lip na preparado, ay tinalo na ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya X ka sa semis, kasi Dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakatha. Ina yun ha, Eagle. Panoorin niyo kung magkampiyon ng Ang ganda ng laban ni Lipram at saka ni Van. Maganda yung jokes ni Van, nakakatawa yung mga bagay na. Pero nakuha ni Lipram first and second round. At sa tingin ko, nagdalawang isip na si Van mula sa second round. Naramdaman niya na yung sulat niya, hindi, which is understandable. Kasi pag MC ka talaga, pag artist ka at lumalaban ka, nakikita mo na yung hangganan ng sulat mo eh. Sa tingin ko, basta mairaos na lang ni Van yung rounds niya, okay na lang. Kasi hindi na siya nakakuha ng crowd kasi nabully na yung intensity na meron siya. Yung sulat niya, hindi na matapatan yung level at intensity ng sulat ni Lipcam. So, na-gets niya na rin na alam niya na first and second round, mula sa second round na yun, nawala na ng power yung ano niya. Congrats kay Lipcam. Sa tingin ko siya magiging champion this coming isa buhay. Kasi nakita ko na yung ano niya, yung mga ilalagay niya mga bara. Ganun pa man guys, hopefully nagustuhan niyo. Tingnan natin kung ano gagawin. But narinig ko na naman to kasi nandito ako. Hopefully si Lipcam mag-gym to para maganda yung katawan niya pag lumalaban siya. Malakas yung dating. Lipcam, kung narinig mo mag-gym ka. Maganda yung stage presence mo diyan sa may flip top pag maganda yung katawan mo. First band, isa buhay, semifinals, mag-yes 5 beses para sa alam pareho at para sa Bangkalan. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ang boto ng orado, 6-1, advancing sa isa buhay finals. Mag-iay tayo lahat para kay Lipcam. Ina mo. Shoutout kay Maret at saka si Aubrey, nandiyan din pala. Shoutout kay EJ Kunting Pogi at Tangang sino bumoto kay Van na may bumoto kay Van? Sino kaya yan?
Anyway, kayo na ba? Sa mamaya na lang yung mga vape na iwan ko yung cellphone ko eh. Yun, GL, boto ko lip cram, first round. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Nag-enjoy ako sa laban na yon. Hopefully, wag kayong magalit sa mga sinasabi ko. Nagre-react lang ako rito at lahat ng mga reaction ko dito yung sa video na to. Ganun pa man, yung mga personal na thoughts ko guys, kalimutan nyo na lang yun muna. You know, at ang maganda makapag-perform kayo ngayong araw to ng maayos. At sa mga tao na nag-aabang na makapag-react ako dito, mga nagko-comment doon sa YouTube, sa Facebook, papunta rito sa YouTube, ginawa ko na para kahit papaano hindi na kayo maghintay at baka mabisi na naman ako, hindi na naman ako makapag-react. Sinasabi ko sa inyo mga 2 to 3 days kasi guys, sobrang katulad bukas ay mamaya sunod-sunod na yung yung trabaho ko at hindi na ako makapag-asikaso at kung meron man akong time ginagawa ko yung album ko. Hopefully guys, nag-enjoy kayo rito. Ginagawa ko yung best ko guys para makapag-react ako talaga. Hopefully supportahan niyo ako. At maging healthy kayo guys, hindi lang basta sinasabi ko kayo pero mag-gym siya kayo rin, kumain kayo ng maayos, mag-gym din kayo, magpapawis kayo kasi mahirap magkasakit habang tumatanda yung bawat individual. Bawat tayo, masyado nang maraming nangyayari ngayon sa panahon ngayon at ingatan ninyo yung sarili niyo. Ganun pa man guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa pamilya, mga kaibigan, mga tao na paligid sa inyo at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayo lahat dyan. Kita-kita tayo sa susunod na video. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-share at mag-like at mag-comment na rin kung ano gusto niyo sa gawin sa banyo. Ganun pa man, sa mga bisita natin dyan, huwag kayo masyado mareklamo. Peace out.